Sa loob ng dekada, dalawang paraan lang ang pagdadala at paglulunsad ng mga misail na pinapaputok mula sa himpapawid ng mga fighter jet at bomber. Pwedeng dalhin ang mga missile sa loob ng bambay ng bomber o ikabit sa labas gamit ang pylons sa ilalim ng pakpak. Ang dalawang paraang ito ay naging at patuloy na epektibo. Limitado lang sa dami ng missile na kayang dalhin ng isang eroplano sa isang deployment at sa dami ng eroplanong ipinapadala sa isang operasyon. Ngayon, binaliktad na ng US ang sitwasyong iyon. Ang Pentagon ay nakaisip ng isang napakatalinong bagong sistema na nangangakong lubos na palalawakin ang bilang ng mga eroplanong kayang maglunsad ng cruise missile at ang dami ng missile na kaya nilang dalhin. Ang Rapid Dragon System. Mukhang ito ay isang game changer, lalo na sa Indo-Pacific Theater, kung saan aktibong naghahanap ang US ng mga bagong paraan para madaig at inutralisa ang depensa ng himpapawid ng China. Mas maganda pa, hindi kailangan ng Rapid Dragon ng mamahaling bagong gamit o malaking pagbabago sa kasalukuyang teknolohiya. Sa totoo lang, napakakatuwiran ng ideyang ito. Mapapaisip ka kung bakit dito naisip dati. Ito ang natatangi sa Rapid Dragon at kung paano nito mababagong balanse ng kapangyarihan sa malayong silangan pabor sa Estados Unidos. Noong 2023, tinukoy ng Research Laboratory ng US Air Force ang Rapid Dragon bilang isang kampanya ng eksperimento sa palletized munitions na sinusuri ang posibilidad at mga operational na benepisyo ng pag-airdrop ng mga long-range palletized munitions mula sa mga kasalukuyang airlift platforms tulad ng C-130 at C-17 nang hindi kinakailangang baguhin ang mga eroplano. Sa madaling salita, ginagawang weapons carrier ng Rapid Dragon ang cargo aircraft na kayang maglunsad ng cruise missiles at iba pang standoff o self-defense weapons sa pagpapakawala sa mga ito na nakapatong sa mga pallet mula sa likurang cargo ramp ng eroplano. Sa madaling salita, nagiging parang bomber ang cargo aircraft at limitado ang armas base sa dami ng paletang kasya sa cargo bay. Simula ikalawang digmaang pandaigdig, ginagamit ang cargo plane sa pagbagsak ng bomba sa kalaban. Halimbawa, nung pambobomba sa Warsaw noong 1900 at tapat na po ginamit ng mga Aleman ang Ju-52 na mga transport plane bilang mga karagdagang bomber. Ginamit ng US ang C-130 cargo plane para ibagsak ang Blue-82 Daisy Cutter noong digmaan sa Vietnam at ipinagpatuloy ito sa digmaan sa Iraq noong 1971. At sa Afghanistan, gamit ang mas malalaking GBU-43 BMOAB na bomba. Mga bombang mga yon, hindi missile. Kailangan mas lumapit ang mga eroplano sa target para ibagsak ang mga yon kaysa sa paglulunsad ng mga standoff cruise missile. Katanggap-tanggap ang panganib kapag ang kalaban gaya ng Taliban sa Afghanistan ay mahina ang depensa sa himpapawid. Pero kapag humaharap sa mga sopistikadong multi-layered na depensa tulad ng NASA at paligid ng China, ang carpet bombing raids ng mga nakaraang henerasyon ay madalas na nagdadala ng hindi katanggap-tanggap na panganib para sa mga eroplanong nagbabagsak ng mga iyon. Kaya lumaganap ang paggamit ng mga standoff cruise missile dahil kaya itong ilunsad mula sa labas ng abot ng air defense at gamit ang mas advanced na fighter jet at bomber. Nananatili ang problema sa limitadong kapasidad sa paglulunsad dahil hindi basta milalabas ang mga missile mula sa hatch ng transport plane, di tulad ng glide bomb. Matagal na nag-eksperimento ang US sa paglulunsad ng missile mula sa cargo plane, simula pa noong Vietnam. Noong 1974 aktwal na ipinakita ng US na posible talagang maglunsad ng ICBM mula halos kahit saan. Nang subukan itong paputukin ng isang 57 talampakan 8,000 libra na LGM-30 Minuteman na inihulog mula sa isang C-5 a Galaxy. Sa sumunod na dekada, isang mas murang alternatibo sa B-1 bomber na kilala bilang Cruise Missile Carrier Aircraft o CMCA ang dinisenyo. Ang ideya ay i-reconfigure ang mga Boeing 700 at 47-200 cargo airframes bilang mga espesyal na cruise missile launcher na may kapasidad na 50 hanggang 100 AGM-86 ALCM missiles. Mabilis nilalabas ang mga missile gamit ang rotary launcher sa gilid ng hulihang fuselage at itatarget ng dinamiko gamit ang onboard control system. Hindi tuloy na develop ang CMCA, pero ang Rapid Dragon ay gumagamit ng parehong ideya. Inaangkop ang kasalukuyang eroplano bilang standoff arsenal ships sa mas mababang gastos. Ang konseptong ito ay unang sinubukan ng 2003 na mga graduate student sa Air Force Institute of Technology, kung saan nag-deploy sila ng missile mula sa likod ng transport aircraft gamit ang parachuted pallet tray.
Ang ideya ay lalo pang pinaunlad noong dekada 2010 na nagresulta sa Rapid Dragon. Unang ipinakilala ang programa noong 2011 at pinalawak pa mula 2020 hanggang 2021 ng isang team mula sa development group ng US Air Force at mga partner sa industriya. Ang mga paunang pagsubok sa White Sands Missile Range sa New Mexico noong 2021 ay nagpatunay sa matagumpay na pagpapakawala ng mga representatibong missile mula sa parehong C-17A at MC-130J na eroplano. Pagsapit ng katapusan ng 2021, handa ng konsepto para sa live fire testing. Sa unang at huling live fire test sa Gulf of Mexico noong Disyembre 16, 2021, natanggap ng Armadong Rapid Dragon ang target data mula sa malayong command and control node habang nasa biyahe sa MC-130J cargo plane. Pagkatapos, ginamit ito ang datos para i-target ang armadong AGM-158B, Joint Air-to-Surface Standoff Missile o JASSM missile, na inihulog mula sa ere at matagumpay na inilunsad ang mga payload nito gamit ang isang live na missile na sumira sa target nitong barko. Nobyembre 2022, isinagawa ang unang European Theater live fire halos isang taon matapos. Isinagawa ang demonstrasyon ng JSAM airdrop mula sa isang MC-130J gamit ang Rapid Dragon pallet sa Undoya Space Test Range sa Norway bilang bahagi ng ATRIS 2022 na mga ersisyong militar. At ngayon, sa 2026 tapos na ang yugto ng eksperimento at handa na ang Rapid Dragon para sa aksyon. Noong Abril 2026, inanunsyo ng Air Force Life Cycle Management Center o AFL, AFLCMC, ang pagtatatag ng Dragon Cart, ang opisyal na program of record para armasan ang mga mobility aircraft ng tinatawag na mga munisyong nakalagay sa mga pallet. Ibig sabihin, hindi na eksperimento ang Rapid Dragon. Isa na itong opisyal at operasyonal na programa ng militar ng US. Mahalagang hakbang ang pagtatalaga na ito at pinapakita kung gaano kaseryoso ang militar ng US tungkol sa proyekto ng Rapid Dragon Cart. Ang pagiging program of record ng proyekto ay nangangahulugang may pangmatagalang alokasyon ng badyet at opisyal na kasama sa mga planong panghinaharap ng puwersa. Noong Mayo, 2026 pumasok ang programa sa transition phase sa pagitan ng eksperimento at aktwal na pagpapatupad kung saan inaasahan ang deployment sa 2027 sa pamamagitan ng Middle Tier Acquisition Rapid Fielding Pathway. Ang paraan ng paggana nito ay parehong makabago sa teknolohiya at kapansin-pansing simple. Ang Rapid Dragon ay parang isang matalinong disposable na bomb bay na nasa loob ng isang kahon na may interface para maipasa ang target info sa mga munisyon mula sa malayong fire control center. Ang mga missile ay inilalagay sa mga palletized launch module na siya namang ikinakarga sa mga transport aircraft. Ginagamit ang Standard Cargo Handling System na karaniwan sa Air Mobility Command Fleet sa pagkakarga. Pagkalabas ng pallet sa likurang rampa, ito'y nagiging matatag sa ilalim ng parachute bago bitawan isa-isa ang mga cruise missile sa ere. Mukhang simpleng low-tech na solusyon, di ba? Oo. Ginagamit ng sistema ang mga hindi binagong standard na kargamentong eroplano ng militar ng US at hindi na kailangan ng dagdag na kasanayan mula sa crew maliban sa karaniwang kakayahan sa airdrop ng supply o sasakyan. Pero huwag nating maliitin ang technological at procedural na katalinuhan na nagbibigay daan dito. Di tulad ng ibang lumang depensa programs, inayos ang Dragon Cart para mapalaki ang karapatan ng gobyerno sa datos at mapanatili ang kontrol nito sa technical na baseline. Ayon kay Kent Mueller, ang program manager ng engineering at arkitekto ng programa ng Dragon Cart, ang Dragon Cart ay literal na katuparan ng pangarap na Born Digital. Isa itong sistema na isinilang sa loob ng mga modelong ginagamit sa Model-Based Systems Engineering. Ang Model-Based Systems Engineering, MBSE, ay metodolohiyang gumagamit ng formal na modelo imbes na dokumento para tukuyin, idisenyo, at beripikahin ang komplikadong sistema. Ito ay malaking pagbabago sa paraan ng pagkuha at pagpapahayag ng mga organisasyong pang-inhinyerya ng kinakailangan, arkitektura, at pag-uugali ng sistema. Imbes na dokumento, gumagamit ang MBSE ng Integrated Machine-Readable Models bilang isang mapagkakatiwalaang batayan. Paano ito ginagamit sa Dragon Cart? Ayon kay Mueller, dahil kontrolado natin ang engineering, kung ang isang bagong payload ay nangangailangan ng launch module na medyo mas mahaba, imomodelo natin ito, gagawa ng load path analysis, at ipapasa sa production vendor ang modelong yon. Kaya sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga napatunayan at umiiral na teknolohiya sa mga bagong paraan
at mahigpit na pagkontrol sa digital na arkitektura na alis ng tanggapan ng programa ang mga tradisyonal na hadlang na nagpapahintulot sa mabilisang pag-scale at mga susunod na upgrade. Napatunayan na rin sa aktwal na paggamit ang Modular Rapid Iteration System. Ang laki ng deployment boxes sa mga pagsubok ay maaaring i-configure mula 4 hanggang 45 na AGM-100 at 58 B JASSM-ER o Extended Range Cruise Missiles. Pero hindi lang yon ang missile na nilalayong i-deploy ng Rapid Dragon, Dragon Cart. Sa pangmatagalan, ayon sa AFL-CMC, layunin ng opisina ng programa na gawing mas simple ang larangan ng labanan sa pamamagitan ng pag-develop ng isang karaniwang air-to-surface munition na abot kaya, madaling iakma, at may malaking standoff range. Ngayon, dapat magbigay daan ng disenyo ng missile na yon na mai-deploy ito mula sa parehong palletized at lugged na mga configuration ng paglulunsad. Habang wala pang disenyo, ang Rapid Dragon Cart System ay idinisenyo para tumanggap ng iba't ibang umiiral ng cruise missile, pati na rin ang ilan pang bago. Ang palletized launch system ng Lockheed Martin ay ginawa para magdala at mag-deploy ng iba't ibang variant ng sarili nitong hanay ng JASSM. Kasama dyan ang nabanggit na AGM, isang 58B JASSM-ER, isang stealth na land attack cruise missile na may abot na 500 at 75 milya, at ang BB-2 variant nito na may dagdag na stealth at mas matatag laban sa electronic warfare. Kasama rin dito ang AGM-158C LRASM o Long Range Anti-Ship Missile na may katulad na abot, habang may mas advanced na guidance suite na sadyang ginawa para sa maritime warfare. At ang paparating na JASSM-XR na may abot na 1,000 milya. Doon pa man, kahit gaano ka-epektibo ang mga sandatang ito, sobrang mahal din nila at matagal gawin. Tinatayang 3,232 na B variant ng JASSM-ER ang gagawin sa kabuuan, na may mga order mula sa US, pati na rin sa Japan, Netherlands, Poland, Finland at Australia. Nagkakaiba ang presyo ng bawat unit depende sa batch, mula 1 milyon hanggang 1.6 milyong dolyar bawat unit. Ang pinakamataas na presyo ay karaniwang halaga rin ng in-upgrade na BB-2 variant na may produksyon na 4,656. Ang C variant o LRLRASM anti-ship missile ay mas mahal ng malaki dahil sa karagdagang autonomous target recognition, IRRF seekers at data links nito. Maaring umabot sa 3.5 milyong dolyar ang presyo bawat unit. Dahil nasa development pa, di patiyak ang kabuwang produksyon at presyo ng XR kada unit. Mas mahalaga ang issue sa production rate kaysa presyo. Sa ngayon, nasa 400 hanggang 500 units kada taon ang production rate ng lahat ng variant. Isang bagong 200 at 25,000 square foot na production facility ang ipinakilala noong 2022 para mapataas ang produksyon sa humigit kumulang 1,000 unit kada taon dahil sa mga automated na proseso tulad ng robotic paint lines at advanced na testing. Ang problema ay mabilis itong mauubos ng US. Sa 4 na linggo ng pambobomba sa Operation Epic Fury laban sa Iran, tinatayang naubos ng US 45% ng precision strike missile stockpile nila, kalahati ng THAAD interceptors, halos kalahati ng Patriot air defense missiles, mga 30% ng Tomahawks, at mahigit 20% ng long-range JASMs. Aabutin ng maraming taon bago mapuno ulit ang mga stockpile, kahit mabilis ang produksyon. Ang mga interna na pagsusuri ng Pentagon ay nagbababala na ng agarang panganib na maubusan ng bala. Kung muling sumiklab ang digmaan sa Persian Gulf sa loob ng matagal na panahon, o kung madawit ang US sa iba pang mga labanan, halimbawa sa Taiwan, maaring mas lumala pa agad ang problema. Kung hanap mo ang araw-araw na balita at pagsusuri sa mahahalagang pang-militar at geopolitika na kaganapan, mag-subscribe ka sa channel. Sa The Military Show, mapapanood mo ang pinakadetalyado at makabuluhang military content sa YouTube. Ang Rapid Dragon ay mapaparami sa mga misil na kayang mabilisang ilunsad ng US. Ang F-22 Raptor ay kayang magdala ng 8 misil sa mga air-to-air na misyon, 6 na AIM-120 AMRAAM at 2 AIM-9 Sidewinder. Ang F-35 Lightning II ay nagdadala ng 4 na AIM-120 AMRAAM na air-to-air na misil sa loob, habang nasa maximum stealth mode. Padalawakin ng bagong Psychic Rack ang interna na kapasidad sa 6 na AMRAAM. Ngunit kailangang ikabit sa panlabas na wing pylons ang mga sandatang maikli ang saklaw, gaya ng Sidewinder na naapektuhan ng radar evasion ng jet.
Ang B-52 Stratofortress ay kayang magdala ng hanggang 20 JASSM cruise missiles, 8 sa loob at 12 sa labas, o 24 na JASSM ERs o LRASMs sa loob. Ina-upgrade ang kapasidad ng panlabas na kargamento para makadala ng mas mabibigat na karga. Ang B-1B Lancer ay kayang magdala ng 24 na JASSM ER o LRASM cruise missiles sa loob. Ngunit sa bagong mga panlabas na pylons, maaring tumaas ang kabuuang kapasidad nito sa 36 na missiles. Iyan ay isang napakatinding lakas putok. Pero heto ang problema. Sa mga bomber na nagdadala ng JASSM, ang US ay mayroon lamang 70, 5 B-50, 2 at 4 na 45 o 46 na B-1B Lancer na aktibong nagseserbisyo. Ngayon, sa praktika, ang proyekto ng Rapid Dragon Cart ay lubos na magpapataas sa kabuang bilang na yon sa pamamagitan ng pag-convert ng daan-daang cargo transport plane bilang mga karagdagang bomber. Ang US ay may napakalaking fleet ng mga cargo plane na nasa serbisyo, kabilang ang 200 at 22 C-17A Globemaster, 3 100 at 51 C, 130J Super Hercules, 100 at 26 C-130H Hercules, 57 MC, 130J at 39 na HC-130JS. Pwede silang gawing bomber sa pamamagitan ng paglalagay ng Dragon Cart pallets sa storage bay sa halip na regular na kargamento. Ang US ay meron ding 52 C-5M Super Galaxy na nasa serbisyo. Gayunpaman, dahil kaunti na lang ang natitirang serbisyo ng mga ito, malamang itatabi na lang para sa estratehikong transport mission kaysa gamitin bilang bomber. Ang mga kargamentong eroplano ay kayang magdagdag ng maraming misil sa isang multiplane na misyon. Ang isang C-130 ay maaring maglunsad ng 12 JASSM cruise missiles mula sa ligtas na distansya na 620 hanggang 1,180 milya mula sa target gamit ang 2 Rapid Dragon pallets. Ang C-17 ay kayang magdala ng 4 na Rapid Dragon pallets na may tig-9 na misil bawat isa, kaya 36 na misil na may tig-1,000 at 100 librang warhead. Walang saysay magdagdag ng kapasidad sa pagpapaputok ng mga misil kung kulang naman ang dami nito at aabutin pa ng taon at bilyong dolyar bago mapunan. Kaya nga, tulad ng nabanggit kanina, sa katagalan, layunin ng US na bumuo ng isang abot-kayang, madaling paramihin na misil para gamitin sa Dragon Cart system. Pinapapabilis din nila ang pag-develop ng ilan pang abot-kaya at madaling paramihing opsyon sa misil para gamitin sa mga pallet. At pagdating sa pagbili ng mga misil na ito, siguradong pinapatunayan ng US ang kanilang sinasabi sa pamamagitan ng aktual na paggastos. Planong Pentagon na gumastos ng 12 bilyong dolyar para bumili ng halos 28,000 murang cruise missile sa susunod na 5 taon bilang dagdag sa kanilang pagbili ng JASM, JASSM, na may parehong mga opsyong parehong isinasakay ng paisa-isa at nakapaleta. May ilang programang isinasagawang US para mag-develop ng mga murang misil. Pagdating sa Dragon Cart Project, partikular na tinukoy ng AFL-CMC ang Family of Affordable Mass Munitions o FAM na dinevelop sa ilalim ng Extended Range Attack Munition o ERAM Initiative bilang pangunahing pamilya ng misil para sa mga susunod na deployment ng Dragon Cart. Partikular, noong Mayo 2026, inilunsad ng Pentagon ang Low-Cost Containerized Missiles o LCCM program, kasama ang mga defense manufacturer na Anduril, Co-Aspire, Lidor at Zone 5. Makikipagtulungan sila kay Castilian para palawakin ang murang hypersonic na solusyon. Sa kabuuan, plano ng Pentagon na bumili ng 10,000 misil sa 3 taon sa ilalim ng programang ito, isang malaking gawain. Pero anong klase mga missile ang maaari nating asahan na mapabilang sa LCCM? Inanunsyo ng Anduril na ang ambag nila sa programa ay surface launch na bersyon ng Barracuda 500M missile na maaari ring ilunsad mula sa ere. Ang missile ay may payload capacity na hanggang 100 libra at inaasang maximum range na hanggang 500 milya kapag inilunsad sa ere. Sabi ng kumpanya, balak nilang maghatid ng hindi bababa sa 1,000 sandata sa US military bawat taon sa susunod na 3 taon. Sabi ni Lidor, magbibigay sila ng disenyo ng LCCM na gumagamit ng kasalukuyang teknolohiya mula sa kanilang air-launched AGM-190, a small cruise missile, SCM, na kilala rin bilang Black Arrow. Orihinal na ginawa para sa US Special Operations Command, SOCOM, ang missile ay may 200 libra na pampasabog
at umabot ng mahigit 400 nautical miles sa mga pagsubok. Plano ng kumpanya na mag-deliver ng 3,000 unit ayon sa bagong kasunduan. Hindi pa tiyak kung anong disenyo ang ihahatid din na Coast Pirate Zone 5. Pero malamang, modifikasyon ito ng missile na dinevelop na ng kumpanya para sa ERAM program. Mukhang kapana-panabik ito. Ang ERAM design ni COASPAR ay tinawag na Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile o RACAM. Isa itong modular na murang cruise missile na gumagamit ng 3D printing para mapababa ang gastos at mapabilis ang produksyon. Ang ER o Extended Range na variant ay sinasabing may abot na higit sa 1,000 milya. Ang Rusty Dagger ay orihinal na para sa Ukraine, ngunit ginamit din sa bansa sa ilalim ng ERAM program. Pinaniniwala ang mayroon itong may abot na nasa pagitan ng 100 at 50 at 280 milya may payload na nasa 500 pound na klase at may blast fragmentation warhead na may kahit kaanting kakayahan sa pagpenetrate. Tungkol sa murang pagpapalawak ng produksyon ng mga hypersonic na opsyon sa panukalang budget, ang Castilian ang gumagawa ng mas murang hypersonic Blackbird missile. Konti pa lang ang eksaktong detalye na inilabas, pero may ilan tayong nalalaman mula sa opisyal na talaan. Ayon sa panukalang budget ng Army para sa fiscal year 2026, ang layunin ng Blackbird GL o ground-launched ay maihatid ang humigit kumunang 80% ng kakayahan ng Precision Strike Missile Increment 4 sa mas mababang gastos. Layunin ng Increment 4 na dagdagan ng abot ng PRSM mula 310 milya hanggang 620 milya. Kaya, 80% ng kakayahang yon ay magbibigay kay Blackbird ng abot na halos 500 milya. Hindi pa tiyak kung anong payload ang ilalagay dito. Ang bagong JJDAM LR cruise missile ng Boeing at ang Maritime Strike variant nito ay mukhang angkop ding mga opsyon para gamitin sa Rapid Dragon system. Pareho nilang kayang maghatid ng 500 pound na warhead sa mga target na 300 at 75 milya ang layo. Malinaw na binubuksan ng Dragon Cart system ang bagong paraan para sa US na maparami ang cruise missiles na kayang i-deploy sa pamamagitan ng pagdagdag ng mga eroplano na maaring paglunsaran ng mga ito. May estratehikong implikasyon ito, lalo na para sa halos kapantay na karibal gaya ng China. Ironiko pa dahil China rin ang pinagmulan ng pangalang Rapid Dragon. Hinango ito mula sa sandata ng China noong ika-10 siglo na tinatawag na Jilongche o Rapid Dragon Cart na sandatang pangkubkub na nagpapaputok ng sabay-sabay. Ito ay isang uri ng crossbow na kayang sabay-sabay maglunsad ng maraming pangmalayang palaso mula sa ligtas na distansya. Gaya nito, layo ng Rapid Dragon Launch System na sunod-sunod na atakihin ang depensa ng kalaban mula malayo kung saan ligtas ang eroplanong naglulunsad. Mabilis itong maipakalat gamit ang kasalukuyang airly plano, kaya may opsyon para sa malalaking bugso na mga misyon ng malakihang pag-atake na may kaunting gastos at pagsasanay. Bukod sa mas mabilis na pagbibigay ng bombers, binibigyang daan din ng Dragon Cart ang US na magsagawa ng iba't ibang pag-atake mula sa maraming direksyon. Ngayon, pwedeng pagsamay ng US ang mga palit ng murang cruise missiles sa mas mataas na uri ng JASSM-ERs at LR-LRASMs. Ang murang sandata ay makakatulong punuin ang himpapawid ng kalaban, habang stealthy JASS-ERs at LR-LRASMs ay mangangaso ng mas mahahalagang target. Nagiging magulo na ang pagkalkula ng target ng kalaban dahil sa paggamit ng mga kargamentong eroplano. Ang mga tila walang bantabang C-70 na yon ay nagdadala lang ng supply para sa mga tropang Amerikano na nakaistasyon sa lugar. O handa na ba silang buksan ang hatch at pakawala ng 12-12 ng precision cruise missiles? Hindi alam ng mga Chinese na tagaplano ng operasyon kung anong ginagawa ng mga eroplano at anong misil ang maaring ilunsad ng mga ito. Kapag isinama sa secure na data links at network targeting architectures, sinusuportahan din ng Dragon Cart ang mga konsepto ng distributed warfare na mas nagiging sentro ng operational planning ng US. Sa paglagay ng long-range fire sa buong fleet ng mobility aircraft, hindi lang sa ilang bombers o tactical fighters, mas pinalalawak ng US ang offensive scope at pinapaluba ang depensa laban dito. Iyan ay isang seryosong balakid sa plano ng maingat at magastos na pagkakagawa ng Chinese anti-access at aerial denial networks na idinisenyo upang pahirapan ang US air operations sa buong Indo-Pacific. Sa pagpapalaganap ng strike capabilities sa lahat ng cargo aircraft, pinapahirap ng Washington ang plano ng China at pinananatili ang operational endurance sa matagalang kampanya. Higit sa lahat, hindi na kailangan baguhin ang mga eroplano maglilunsad ng Dragon Cart pallets.
kaya walang dagdag gastos para sa mga cargo fleet ng Amerika. Ibig sabihin din ito na maaaring ibigay ang Dragon Card sa mga kaalyado o kasosyo sa alinman sa 63 iba pang bansa na gumagamit ng mga C-130, kaya nagiging napakamurang paraan nito para mabigyan ng stand-off strike capabilities ang mga puwersa ng kasosyo. Sa kabuuan, makabago at praktikal ang sistemang ito na nagpapanatiling mas lamang ang Amerika sa mga karibal at kaalyado nito. Patuloy naming babantayan ng pag-unlad at magbibigay ng update. Hindi lang ito ang pag-unlad ng militay ng Amerika na nagpapabahala kay Pangulong Xi Jinping ng China gabi-gabi. Panurin ang video para malaman kung bakit kayang talunin ng barkong pandigma ng Amerika mula noong dekada 70 ang ipinagmamalaki mga aircraft carrier ng China. Salamat sa panonood.